Nung isang araw ay naisipan kong gumawa ng tinapa dahil nga sobrang tagal na rin nung huli akong nakakain nito at wala namang nagbebenta ng ganito dito sa amin. 3 piraso itong bangus na nabili ko sa palengke at hinugasan ko na nga yan pagdating ko dito sa bahay. Binanlawan ko lang muna yan dahil yan ay tatanggalan ko pa nga ng mga laman loob at hasang. Sa pagtanggal naman ng laman loob at hasang nito ay dito ko yan binuksan sa may bandang batok niya para hindi ko na nga magalaw yung doon sa may bandang tiyan. Pagkatapos kong matanggal itong laman loob ng mga bangus ay tinanggal ko naman yung hasang nito. Sa pagtatanggal ng laman loob ay kalahati lang ng bangus yung biniyak ko dahil kung bibiyakin ko to ng buo ay parang daing na yung kakalabasan nito. Nung matanggal ko na yung laman loob at hasang nito ay hinugasan ko tong mabuti para matanggal ko yung mga sobra-sobrang dugo at saka naman ako nag-ready ng pagbababaran ko dito. Sa kaserola naglagay lang ako ng tubig at naglagay na rin ako ng maraming asin. Yes, tama, ibabrain na naman natin etong bangus. Sa pagbabrain nito, ang sabi nila, advisable daw ay 6 to 12 hours. Pero dahil nga nagmamadali ako, ay 1 oras ko lang ito na ibababad. Pagkatapos ng 1 oras na pagbabrain ko dito, ay ire-ready ko naman yung paglulutuan ko. So, etong bangus ay ilalaga pa po muna natin. Bago nga natin yan pausukan, ay ilalaga muna natin yan. So, sa may kawali, naglagay lang ako ng tubig, asin, at mga iba't ibang klase ng panimpla. Naglagay ako dyan ng magic sarap, konting oyster sauce at nor seasoning. Pampadagdag ng lasa at kulay, naglagay na rin ako ng toyo at saka ko yan hinalo. At para naman mas mabango yung ating tinapa ay naglagay na rin ako ng dahon ng laurel at saka paminta. Tinakpan ko lang yan hanggang sa kumulo at kapag ganitong kumukulo na nga ay nilagay ko na yung 3 pirasong bangus na gagawin kong tinapa. Tatakpan ko lang yan at hahayaan ko lang yan kumulo ng mga 5 hanggang 8 minuto. Sa paglalaga nitong bangus ay hindi tayo po pwedeng masyadong ma-overcook dahil madali itong madurog. At sa nakikita nyo nga nung tinanggal ko na yung bangus dito sa pinaglagaan ko ay gumamit ako ng 2 sandok at ingat talaga ako dyan dahil katulad nga ng sabi ko kanina mabilis itong madurog at madali itong mabali. So kailangan talagang iingatan natin yan. Pagkatapos kong mahango itong mga bangus dun sa pinaglagaan ay patutuluin ko muna to at saka palalamigin. So yung iba ang ginagawa nila dito ay binibilad nila sa araw. Pero ako dahil nga wala akong bilaran at kulang na ako sa oras, ay hinayaan ko lang muna yan na tumulo at saka lumamig. At dahil nga wala akong pangkulay, wala akong atsuete at food color, ay etong toyo na lang yung nilagay ko para kako naman ay magkaroon ng konting kulay etong aking tinapang bangus. Pagkatapos ko yan lagyan ng konting toyo na pangpakulay, ay niready ko naman yung aking pag-uusukan. Pagkasalang ko ng kawali dito sa apoy, ay naglagay lang ako ng kapirasong kahoy dyan sa gitna dahil dyan ko ipapatong yung aking mga bangus. At sa palibot naman yan, dyan ko nilagay yung mga kusot na gagamitin ko para pang pausok. Yung mga kusot na yan o pirapirasong kahoy ay hindi ko yan sinindihan. Uusok yan dahil dun sa init na manggagaling sa ilalim nitong kawali. At dapat yung apoy natin ay malakas para mag-init yung mga kusot na nandun sa loob ng kawali nang sa ganon ay uusok sila. After 10 minutes ay ganito yung itsura ng aking ginagawang tinapang bangus at after mga 20 minutes nga ay ganito na yung itsura niyan. Ayan, nagkaroon siya ng natural na kulay. Kapag ganitong klaseng kahoy yung gagamitin natin sa pagpapausok ng tinapa ay hindi na natin yan kailangan lagyan ng kulay kasi yung natural color ng kahoy yung kakapit doon sa ating mga tinapa. At pagkatapos ng kalahating oras na pagpapausok ko dyan, ay ayan, luto na ang aking tinapang bangus. Medyo hindi lang talaga maganda yung itsura niya dahil itong nabili kong bangus ay wala masyadong kaliskis. At syempre, pagkaluto ng ating tinapang bangus ay ano pa nga ba, edi titikman natin yan. Tikman na natin yung aking ginawang tinapang bangus. Homemade tinapang bangus. So, amoy tinapa naman talaga siya. Mabango. Amoy tinapa talaga siya. So, sa lasa, tikman natin. Mainit pa. Pinirito ko to. Lasang-lasa talaga siyang tinapa. Sa itsura niya, appearance niya, marami pa akong dapat i-improve, marami pa akong dapat ayusin. Pero yung lasa niya is masarap na talaga siya, lasang-lasa siyang tinapa. Yung alat niya, saktong-sakto rin. Sa appearance lang talaga, sa itsura lang talaga, medyo hindi ako na-satisfy. Pero yung lasa niya ay as in, okay na okay siya. So, alam ko na kung saan ako mag-a-adjust at alam ko na kung
paano ko aayusin yung medyo itsura niya, pero yung lasa ay okay na para sa akin, wala na akong dapat baguhin. So masarap tong isawsaw sa suka na maraming bawang o di kaya naman sa kamatis na meron konting patis. Sa itsura lang talaga nagkatalo, pero yung laman niya, tignan nyo. Yung laman niya. Luto. Oh, lutong-luto siya. Ayan. Ito yung laman niya. Ayan. Ayan yung laman niya. Okay na okay yung laman niya. Firm, lutong-luto. Hindi siya dry. Saktong-sakto lang. At lasang-lasang tinapa. Pwede na akong gumawa.